Basta nung mga usapan po namin nung mga times na yun, lagi po niya sinasabi, basta gagawa daw siya ng paraan. Gagastusan daw po niya. Sabi niya, ano bang kailangan? Tinanong niya ako kung sakaling magkakaroon ng campaign, sabi, ano bang kinakailangan? Sabi ko, ay, malaking infrastructure ang kailanganin mo niyan. Sabi ko, una, kinakailangan mo ng ng logistic. Kinakailangan mo ng technical dyan. Hindi ka pwede basta tusubo ng ganyan. Sabi niya, hindi, basta may mga tao na po kasi siya na ginagamit niya sa mga business niya. Meron na rin siyang technical, meron siyang researcher, meron siyang PA. So, ibig sabihin, kompleto na po siya. Sabi lang po niya, basta gagastusan ko yan kung ano man ang kinakailangan. Tapos, kaya po nung kinontak niyo po kami, doon po, nalaman ko na nagsimula na siya. Ang una pong ginawa niya, bumili siya ng mga cellphone sa Green Hills. Tapos, yun po, ang naging bahagi ko po doon, tinanong niya po ako, paano ako masisecure nito. Sabi ko, hindi ka masisecure niya ng cellphone dahil sa kayang-kayang i-triangulate yan. Kagamit lang ng mga telco, kukunin yung cell site niya, malalaman yung location mo. Kasi po, ang unang ginawa niya, sabi niya sa akin, nag-text blast siya. Although, wala po ako natanggap dun sa kung ano man yung tinext blast niya. Sabi lang po niya, yung mga numbers po galing kay 29, mga cellphone numbers. Tapos, ang ginawa po niya, tatakbo siyang papuntang Baguio, sisend niya yon para kung matriangulate man yun, malilito kung saan siya. So, kat siya ng Baguio, saan siya napunta, send ng mga messages. Usually, ginagawa niya yon on a weekend. I don't know kung ilang weeks niya po ginawa yon hanggang sa napunta na po sa online. Nung nagkaroon na po ng online, nabuo na po yung Antonio Evangelista. Nung naikwento niya po sa akin, sabi ko, pipili ka rin lang naman pa, ba't Evangelista pa? Kilalang kumalaban sa iglesia yan. Siyempre, sabi, ay ganun ba, hindi ko alam.